So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan. Pag-usapan nga natin itong nangyaring rally sa Davao City para kay VP Inday Sara. Dahil alam naman natin, excuse me, ang nangyari kay VP Sara na So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan. Welcome po sa ating YouTube channel. Sa mga bago lang sa ating YouTube, please subscribe po muna kasi bagong-bago tong YouTube natin. So pag-usapan natin itong nangyaring mass rally doon sa Davao City. Ito yung mga taga-suporta ni VP Sara nagsagawa ng rally o peace rally ba to o prayer rally doon sa Davao City bilang pagsuporta nila kay VP Sara. Dahil alam naman natin, yung mga taga-suporta ni VP Sara galit ngayon. Galit sila kasi sa nangyari kay VP Sara na na-impeach. Ngayon, hindi natin masisisi itong mga taga-suporta niya kung mag-rally sila sa Davao City kasi nga, mahal nila si VP Sara. Kaso ang nakakapagtaka dyan, sa kabila ng galit ng mga taga-suporta ni VP Sara, sa kabila ng inis nila sa gobyerno, yung isinagawa nilang rally dyan sa Davao City pa mismo, nilangaw. Opo, nilangaw. Diyan na mismo sa Davao City po yan. Gaya po na nakikita ninyo sa larawan, mamaya panoorin natin yung video, konti lang yung tao, parang wala pa yatang 200 o 300 yan. Ngayon ang tanong, bakit kaya? Davao City na yan. Di ba dapat maraming tao dyan? Kasi nga Davao City. Taga dyan si VP Sara. Diba? Pero bakit kaya konti yung tao? Eto, tingnan nyo. Panoorin nyo yung video. Baka sabihin nyo, nag-iimbento tayo na konti lang talaga yung tao. Eto, panoorin nyo. Na nagpirmahan na ang ato ang mga piniling kongregista batok sa atong Vice Presidente sa ilahang gihimong impeachment kay VP Sara Duterte nga way igo ug way laom nga hinungdan mga kaigsunan. Busa halos na makita ninyo sa social media. Konti lang dalawa. Ang atong mga congressman iyagaan na dispituhin sa Tingin ko wala pa 300 yan. tungod kay ilahang Davao City yan, ha? hinungdan na makapahimo lamang kagubot kagulihan divided sa itong mga igsuunan na mga Pilipino sa nasod sa Pilipinas. Mauna nga niya may karunidhi. Among ipakita ang iniusang Konti lang talaga, no? para sa kalinaw. Sumusa sa ngalan sa hashtag Protect VP Sara Davao City. Welcome kaninyong tanan. Unang-una, welcome sa atong mga mainstream media, mga kaigsunan nato ng mga vloggers, no? Kay sila dako ni sila may katabang sa pagpakailap. Ayan. Ano sa tingin nyo? Bakit kaya konti lang yung tao na nagpunta sa prayer rally ni VP Sara doon sa Davao City? Dapat nga, marami yan. Kung tutusin, dapat libo-libo yung nagpunta dyan. Kasi, syempre, bagong-bago pa lang yung pagkaka-impeach kay VP Sara doon sa Kongreso. Dapat maraming tao dyan kasi yung damdamin ng mga tao, ng mga supporters nila, nag-aalab pa sa ngayon. Kumbaga, masakit pa sa damdamin nila, sa puso't damdamin nila yung nangyari kay VP Sara. Pero bakit kaya konti yung nagpunta, no? Bakit kaya parang kakarampot lamang, wala pa nga 300 dyan sa tingin ko, yung nagpunta dyan sa Davao City para makiisa sa nangyari kay VP Sara o pagtutuligsa nila sa impeachment ni VP Sara. Hindi kaya na marami na rin mga taga Davao City ang nagising na sa katotohanan o naumpog na talagang umayaw na sila sa mga Duterte. Hindi kaya ganun? Kasi hindi talaga maiwasang isipin na baka nga ganun. Na baka nga iniwan na yung sila Duterte ng mga taga Davao City. Kasi yung mismong rally dyan sa kanila, nilangaw. Ano kaya nangyari? Kaya palaisipan talaga yan. Talaga bang ayaw na sa mga Duterte ng mga taga Davao? O baka yung mga taga Davao na supporters ng mga Duterte,
tinatamad lang magpunta diyan. 'Di ba? Pero imposible eh. Imposibleng wala silang mga taga-suporta diyan sa Davao kasi alam niyo yung December 24 ba yun, 25? Yung nabigay sila dating Pangulong Duterte ng ayuda diyan. Ang daming pila, ang daming tao, 'di ba? Ang haba ng pila. Oh, 'di ba? Yung nabigay silang ayuda noong December, napakahaba ng pila, talagang napakaraming tao diyan. Pero bakit ngayong rally na nagpapakita ng pagsuporta kay BP Sara, kakaunti. 'Di ba? Kakaunti. Kaya ako hindi ko talaga lubos maisip na baka yung mga taga Davao City talagang iniwan na yung mga Duterte, talagang ayaw na nila sa mga Duterte. 'Di ba? Kasi kung titingnan mo, dapat ngayon yung panahon na mag-rally sila. Ipakita nila yung suporta nila kay BP Sara. Ipakita nila yung galit nila sa gobyerno na to. Kaso parang wala parang 'di ba? Parang isang araw lang yata yung rally na yan Kanina Lunes wala na ako nabalitaan sa rally na yan 'Di ba? Paano na lang kaya kapag na-impeach na talaga si BP Sara, napatalsik na sa pwesto? Ibig sabihin, ganyan lang karami yung tao na pupunta. 'Di ba? Ibig sabihin, yung mga taga-suporta nila Duterte sa TikTok lang malakas, pero sa totoong buhay mahina. O talagang totoo talaga na marami silang trolls. Kasi nagpapatunay diyan yung mga taga-suporta nila, yung mga comment sa akin, puro lang mga naka-lock profile. Minsan mga walang mga muka. Ito na siguro talaga yung ebidensya na konti na lang talaga yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Ito na yung ebidensya, mga kababayan. Tama, ito na yung ebidensya kasi impeach na si BP Sara, pero konti pa rin yung nagpunta. Oh, diyan pa mismo sa Davao City, dapat nga libo-libo yan. Yung nagpunta diyan, dapat nga diyan milyon Kasi Davao City yan. Taga diyan ang mga Duterte. Taga diyan lumaki si BP Sara. Pero imbis na marami nagpunta, kakaunti. Nako, malaking problema to sa mga Duterte diyan sa Davao. Dahil alam naman natin, etong si dating Pangulong Duterte, kandidato ng pagka-mayor diyan. Paano pa kaya siya mananalo kung ganito lang yung nagpapakita ng suporta sa kanila? Paano pa nila uli mahahawakan yung Davao kung yung mga tao na nagpupunta sa mga rally nila kakakarampot lamang? Hindi kaya itong mga tao na to, yung mga butante na lang ng mga Duterte dyan sa Davao? Anong sa tingin nyo? Kasi nakakapagtaka lang Di ba? Nakakapagtaka lang. Mas marami pa yung nagpunta sa impeachment namin nung kami yung nag-rally. Kaming mga vlogger. Nung January 18. Mas marami pa yun kasi umabot kami 3,000. Walang bayad-bayad yun kasi hindi kami suportado ng Malacanang yun. Hindi kami suportado ng Malacanang. Yung mga BBM supporter ng mga grupo-grupo, hindi nagpunta ron. Ang mga nagpunta lang doon, karamihan, mga dilawan, mga followers namin, mga vlogger, pero umabot pa rin ng 3,000. Pero etong rally ni BP Sara na to, nakakapagtaka lang talaga. Nakakapagtaka na medyo nakakahiya kasi nga Davao City tapos nilangaw. Di ba? Ito hindi to blinag ng mga vlogger ng mga DDS, hindi nila to blinag. Kasi nga alam nila mapapahiya sila. Alam nila. Di ba? Kaya ngayon tayo yung nagbablog para makita ng buong mundo na sa Davao City konti na lang yung mga maka-Duterte diyan na solid. Konti na lang talaga yung naniniwala sa mga Duterte kasi syempre nakita natin itong rally na to. Ito na yung patunay. 'Di ba? Kaka-impeach lang kay BP Sara, masakit pa sa puso yung nangyari kay BP Sara. Kaya dapat itong rally na to, dapat talaga binahan ng taga-suporta nila. Keso ang nangyari, wala, nilangaw. 'Di ba? So, kayo, ano sa tingin nyo? Iiwanan ko kayo ng matinding tanong. Anong sa tingin nyo? Bakit nilangaw itong rally ni BP Sara sa Davao City? Iniwan na ba talaga sila ng mga taga-suporta nila sa Davao? O talagang ayaw na sa kanila ng mga taga Davao City? Kaya ganyan lang yung nagpunta sa kanilang rally para sa suporta kay BP Sara. So, di ba? Bago tayo matapos, huwag niyo po kalimutan, please subscribe and share this video po para marami tayong mga kababayan nating mahatiran ng tulong. Ng balita pala. So, hanggang dito na lang. Salamat po. Magandang gabi.